nalimamak, sililente, kapapyan, agdartarayan, kalirongan. Isang mapagyabong na umaga Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Kapayapaan, seguridad at katarungan ang sigaw ng bawat Pilipino. At upang matamo ang inaasam-asam, hindi maitatanggi na napakahalagang kasangkapan ang wikang nauunawaan ng lahat at gagabay sa lahat ng pagkakataon. At upang simula na magkaroon ng kapayapaan, seguridad at katarungan, atin munang kilalanin at pagyamanin ang wikang kinagisnan. Inaanyayahan ko ang lahat ng ating mag-aaral, guro at kapwa Pilipino katuwang ng mataas na paaralang Florentino Torres sa pangunguna ng Kagawaran ng Pilipino na dumalo at makisangkot sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Bilang formal na pagbubukas ng pagdiriwang, sama-sama tayong magbigay-pugay sa ating watawat at taimtim na damhin ang kaluwalhatian at magbigay ng pasasalamat sa poong may kapal na nagkaloob ng wikang dahilan ng kapayapaan, seguridad at katarungan sa pangunguna ni Binibining Sayiko Cruceng B. Jimenez, mag-aaral sa Baitang Siam. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Luman ang araw ng walhating pagsinta, tuwing langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, kung saan amin ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa sa mataas na paaralang Florentino Torres ngayong buwan ng Agosto, taong 2023. Nagpapasalamat din po kami sa aming pambansang wika na inyong biyaya sa aming lahi. Salamat din po sa mga oportunidad na ito ay mapalago, magamit sa mabuti at maipagmalaki. Gabayan niyo po ang mga mag-aaral at guro na nakikiisa sa layunin na pagdiriwang na ito. At naway magdulot ang mga gawain ng mga ngiti, masasayang karanasan at tagumpay sa bawat Torresian, bawat Pilipino at buong bansang Pilipinas. Ang pinakamataas na papuri ang handog namin sa inyong dakilang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Binibining Jimenez sa pagpupuri sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapwa Pilipino, sa pagtataguyod at pagmamahal sa wika at bayan ay hindi ka nag-iisa. Ang nangunguna at may malaking pagmamahal sa ating wikang pambansa na maghahatid sa atin ng pambungad na pananalita, walang iba kundi si Binibining Lizalma O. Carpio, puno ng Kagawaran ng Pilipino. Sa aming pinagpipintagang supervisor ng seksyon ng Pilipino, Dr. Edwin Remo. Sa aming minamahal na punong guro, Binang Maria Pura Estanatad, sa aming AP
ng Senior High School Assistant Principal Mundo, Sir Samin Patwa, alias Carlo Landasay. Sa mga magigiting na puno ng kagawaran, mga minamahal na mga guro, magulang, at higit sa lahat sa mga mag-aaral. Isang malaya at mapagpalang umaga sa atin. Malaya tayo sapagkat nandito tayo ngayon, nagkakaisa upang isigaw at makisangko sa pagdiriwang ng buwan. Tunay nga mahalaga ang pagdiriwang ng buwan ng Wika. Kahit nga bakasyon, alam kong nasa bakasyon ang maraming sa ating mga mag-aaral, mga guro. Pinipilit natin na makiisa at makibahagi kahit sa ganito man lamang paraan. Dahil ang wika ang siya nagbibigay ng seguridad sa bawat isa sa atin. Dahil sa wika, ito nagpapakilala kung sino tayo, ano tayo bilang isang lahi sa mundong ating pinagagawa. Kaya sa ngalan ng kagawaran ng Pilipino, ng mataas na paaralang Florentino Torres, malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-isa sa pagdiriwang ng buwan ng sa inyong lahat. Muli, isang magandang umaga. Mabuhay tayo. Maraming salamat Binibining Carpio sa maalab na pambungad na pananalita. Kung bakit nananatiling may kapayapaan, seguridad at katarungan ang bawat Torresian dahil sa suporta at paggabay ng ina ng ating paaralan. Kaya naman, upang magbigay ng maalab na pagsuporta at mensahe, narito ang punong guro ng mataas na paaralan ng Florentino Torres, Ginang Maria Cura Estalatan. Isang mapagpalang araw, mga minamahal kong Torresian, mga guro, mga puno ng kagawaran, mga magulang, at sa aming mga panauhin na nakikiisa sa pagdiriwan ng Buwan ng Wikang Pambansa, Dr. Edwin Remo Mapilin, Education Program Supervisor, at Dr. Maricel A. Basa, Public Schools District Supervisor. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mabuting kalusugan at pinapanatili tayong ligtas upang magsamang muli at sa kagawaran ng Pilipino na pinamumunuan ni Binibining Loselma O. Carpio at katuwang ang mga guro sa pag-organisa ng palatuntunang ito. Ang tema sa pagdiriwang sa taong ito ay Katutubong Wika, Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Inklusibong Pagpapatupad ng mga Katarungang Panlipunan. Tunay ngang mahalagang elemento o salik ang wika upang makamit ang tunay na diwa ng kapayapaan, seguridad at katarungang panlipunan. Bawat salita na namumutawi sa ating mga labi na nagsisimbolo ng ating katutubong wika ay nagpapahiwatig ng ating mga layunin, adhikain at mithiin na makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Sa bawat transaksyon at mga kaganapan na ginagamitan ng ating wikang katutubo ay nagsasalamin ng ating pagiging maunawain, matulungin, masunurin sa batas at mapagmahal sa kapwa. Tinuturuan tayo ng ating wika na maging makabansa at tapat sa ating pamahalaan
at pamayanang kinabibilangan. Bahagi ng ating katauhan bilang Pilipino ang pagpapahalaga sa karapatan ng bawat isa at higit sa lahat ang pagkakaroon ng konsensyang protektahan ang bawat isa at ipaglaban ang pantay-pantay na pamumuhay sa ating lipunan. Kaya, mga mahal na Torresian, mahalin natin ang ating wikang katutubo na nag-uugnay at nagbibigkis sa atin upang patuloy tayong lumago at umunlad anumang unos ang dumating sa ating buhay. Manatili tayong matatag sa kahit anong gawain at sa kahit anong sitwasyon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating wikang pambansa! Patnubayan tayo ng may kapal at manatiling ligtas, malusog at handa sa pagbubukas ng klase. Nasasabik na akong makita kayong muli. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din ang talatad sa walang sawang suporta na mensahe. Ang tanda ng pagmamahal sa sariling bayan ay pagpapaunlad at pagtangkilik sa sariling wika. Kilalanin natin ang tiyak na tumatangkilik ng ating wika at hindi mapapantayan ang pagmamahal sa bayan at wika dahil sa dedikasyon sa kanyang serbisyo. Ating pasalubungan ng masigabong palakpakan ang ating pandistritong supervisor sa mga pampublikong paaralan na si Dr. Maricel A. Basa. Sa ating butihing ina ng Paaralang Florentino Torres, Ginang Maria Pura Talatad, mga puno ng kagawaran, mga dalubguro, magulang at mag-aaral, sa ating masisipag na mga namumunong tagapayo at katuwang na tagapayo para sa pagdiriwang na ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tema ng ating buwan ng wika sa taong ito, Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan na kung saan paliwanag ng komisyon na ang bahagi ng tema ay sumasalamin sa katotohanang ang Pilipinas ay linguistically diverse. Dahil sa kasalukuyang datos ng kagawaran ng wikang Filipino, nasa 134 na ang bilang ng mga wika sa bansa kasama ang Filipino Sign Language. Ang Filipino at mga katutubong wika rin ay nagsisilbing instrumento sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at inklusibong katarungang panlipunan. Ang pagkilala sa iba't ibang wika sa bansa ay mahalaga sa pagkakabuklod-buklod ng bawat Filipino tungo sa mapayapa, ligtas at inklusibong lipunan. Ayon sa bisa ng DepEd Order No. 36, Series of 2023, lahat tayo ay nagdiriwang ng buwan ng wika sa ating dibisyon mula Agosto 1 hanggang 31, 2023. At ito din ang ating gabay sa pagkakaroon ng iba't ibang gawain para sa pagdiriwang. Kaya't halina at sama-sama nating mahalin at tangkilikin ang sariling wika. Sabi nga ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang amoy sa mabahong isda. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat Dr. Basa sa makabuluhang mensahe. Ang pagpapahalaga sa wika ay panlaban sa kawalan ng pag-asa patungo sa tagumpay ng ating bayan. Katulad ng ating wika, ang maghahatid ng ating pansigliwang pananalita dahil siya ay nagbigay ng pag-asa sa bawat guro sa Pilipino at mag-aaral. Maraming tagumpay ang kanyang nakamit sa Pilipino dahil sa kanyang mga gawain at adhikain. Ikinararangal kong ipakilala ang supervisor ng programang edukasyon
isang dalubika at ang kampyon ng wika, Dr. Edwin Remo Mabilin. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang malaking karangalan ang maimbitahan ng ganitong klaseng kasamahan natin sa pagtataguyod ng Pilipino, wika ng sambayanan, dangal ng lahing Pilipino, dangal ng kulturang Pilipino. Magandang umaga po. Ito po si Sir Edwin Remo Mabilin, ang kasalukuyang Pangulo ng Pambansang Samahan sa Advokasyon ng Wikang Pilipino at kailan lamang ay tinanghal bilang kampyon ng Wikang Pilipino. Ako po ay nagulat at lubhang namangha dahil ako po ay inyong inimbitahan sa kabila ng ganitong marami po tayong gawain. Nandito po tayo ngayon sa Ifugao, Cordillera at nagbibigay ng pagsasanay sa mga guro sa Pilipino. Magandang umaga po sa lahat, lalo-lalo na sa namamahala ng Notre Dame University, Cotabato City, sa mga dekana, sa mga dekano, sa mga profesor, at lalo-lalo na sa mga mag-aaral na nagdadalubhasa sa Pilipino. Marami pong salamat. Ngayon po ay buwan ng wikang pambansa na taon-taon ating binibigyan ng pagkilala, mataas na pagkilala, ang wikang Pilipino. Ito ay simbolo ng kaakuhan, ng identidad ng ating lahi. Dahil dito nakilala tayo. Maswerte ang ating wika. Dahil ang ating bansa ay sumasagisad sa ating pagkaakuhan, pagiging Pilipino. Ang dami nating pinagdaanan. Panahon ni Balagtas, panahon ni Bonifacio, itinanghal natin ang ating wika. Nang dahil sa wika, tayo ay nagkaisa. Bagamat maraming wikain sa ating bansa. Pero ito ang nagsisilbing tulay ng pagkakaintindihan, ng pagkakaunawaan upang nang sa ganon tayo magkatulungan. Ang bansa natin ay tinatawag na linguistic diverse ecosystem. Bakit? Kasi sa dami ng pagsubok, hindi tayo natinag. Ipinaglaban natin ang ating wika hanggang dumating ang ating Pangulong Manuel Luis Quezon sa bisa ng batas number 134, nagkaroon ng wikang pambansa na kung tutukuyin ay wikang Tagalog. Ito po ang naging dahilan, naging tulay ng lubos nating pagbubuklod. Napakarami ng pagkakataon na tayo sinakop ng mga dayuhan, lalo-lalo na ang Kastila. Umigit kumulang 333 years tayong nasakop, pero hindi sila nagtagumpay. Panahon ng Amerikano, tayo ay sinakop mahigit 50 taon, pero nanatili ang mga Pilipino. At hindi pa riyan, sinakop din tayo ng mga Hapon, mahigit kumulang 5 taon, pero nanatili pa rin ang ating pagka-Pilipino. Kaya ang tema ng buwan ng wika, Pilipino, mga wikang katutubo, bilang tulay sa pagkakaroon ng kalayaan, seguridad at katarungang panlipunan. Bigyan natin ng dangal, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga kanayunan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaintindihan, bakit nagkakanya-kanya tayo. Ngayon, kung tayo'y gagamit ng sariling wika na naiintindihan ng lahat, lalo-lalo na sa panahon ng sakuna, hindi kinakailangan gamitin ang Ingles pag ang pinag-uusapan ay seguridad at sakuna, kagaya ng DRRM noong panahon ng pandemya. Kung hindi tayo nagkaintindihan, puro English ang gagamitin, puro wikang hindi nagkakaintindihan, malamang lalong lumaganap ang sakit na COVID. Katulad ng halimbawa ng sakuna, bumabaha na pala, umuulan na pala. Kung ang gagamitin natin ay wikang hindi naintindihan sa kanayunan, sa palagay natin, magkakatulong-tulong, kagaya nung nangyaring sa Ormoc. Hindi natin halos malimutan yan dahil sa sakit na nangyari sa atin. Nangyari sa Infanta Quezon, nangyari sa iba't ibang lugar. Dahil hindi tayo nagkakaintindihan. Kaya, kung tayo patuloy na magkakaintindihan, patuloy na lalawak ang ating lahi. Ang sibilisasyon ay binubuo ng pagkakaintindihan. Wika ang tulay sa ating pagkakaintindihan. Wika ang identidad ng ating lahi. Kaya, kung tayo ay patuloy na magkakaintindihan, patuloy na magmamahalan, patuloy na tatangkilikin ang ating wika, siguradong-sigurado uunlad ang ating bansa. Kaya, nakikita natin, bakit ba hindi nagkakaintindihan ang bawat nasyon? Bakit ba hindi nagkakaintindihan ang ating lipunan? Kasi may kanya-kanya tayo. Ngayon, kung nakikita natin na itong layunin na ito, itong nayon na ito, ay meron silang wikang nag-iintindihan, dalhin natin sila. Kagaya ng batas. Ang batas ay isinusulat sa Ingles, oo, tama. Pero dapat may batas na nakatranslate sa Bisaya, nakatranslate sa Hiligaynon, nakatranslate sa
Itbayat, nakatranslate sa kuyuno ng Palawan. Para sa ganun maintindihan nila ang sinasabi ng batas. Kaya nagkakameron kasi ng pag-violate sa batas kung hindi naiintindihan. Ngayon kung naiintindihan ito, nakasulat sa wikang naunawaan ng lahat, walang problema. Madali tayong ulat. Hindi na kinakailangan mag-migrate pa sa ibang bayan. Hindi na kinakailangan pumunta pa sa Kalakang, Maynila. Kung nagkakaintindihan dito, katulad ng Mindanao, napakayaman ng Mindanao. Pero kung pananatilihin ang kanilang kultura, ang kanilang wika, doon tayo magsimula. At makikita natin, ang Mindanao ay talo pa ang Singapore sa kaunlaran. Katulad halimbawa ng Cordillera, napakayaman, ang likas na indigenous yan. Pero kung bibigyan natin ng pagkakataon, ilalapit natin sila sa tunay na kabihasnan, sigurado ang kaunlaran. Ang bansang Pilipinas ay mayaman. Kung ito ay ating paunlarin, ating itong gagabayan ng wastong pagkakaintindihan. Kaya nga, ang simbolo ng poster ay ibon. Ang ibon ay lumilipad na may pakpak. Mararating niya ang kanyang patutunguhan kung ito ay kumpleto. May isip, may puso, at may tiyan na kinakain. Bakit may tiyan? Kasi anumang tao na gutom, hindi yan makakapag-isip ng matino. Kaya kung ang tao ay puno ng kanyang kailangang aspeto ng buhay, may ekonomiya, tama ang politika, may kalayaan, may karapatan, nagmamahalan, sigurado ang pagunlad. Kaya ang tuka ng ibon ay laurel. Ibig sabihin, yung bibig ng ibon, dadalhin niya ang tagumpay, dala-dala ang laurel. Ang bansang Pilipinas ay mayaman. Kung lamang tayo ay magkakaisa. Alisin na natin yung pinamana sa atin ng ibang lahi na nagkakanya-kanya, nagsisiraan. Ang Pilipinas ay napakaraming values, napakaraming identidad na pwede nating pagyamanin. Kaya, kung magmamahalan tayo sa mamagitan ng ating wikang pambansa, magkakaintindihan. Wika ng pambansang Pilipinas ay Pilipino sa tulong ng mga wikain sa iba't ibang lugar. Isang lahi, isang lipi. Tayo ay mga Pilipino, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi mga Pilipino. Mabuhay ang wikang Pilipino, wika ng kaunlaran, dangal ng lahing Pilipino. Magandang araw po, ito po si Sir Edwin Remo Mabilin, nagsasabing mabuhay ang Republika ng Pilipinas, ang wikang Pilipino ay dangal ng ating lahi. Maraming salamat Dr. Mabilin sa isang mapanghamon na mensahe. Tunay kang kampyon ng wika sa isip at sa gawa. At sa puntong ito, pagkakataon naman ng mga Torresian. Ipamalas ang husay at talento sa inihanda ng kagawaran ng Pilipino na mga gawaing higit na lilinang at magpapahalaga sa Pilipino at mga wikang katutubo na bibigyan ng linaw ni Ginoong Gerald Patrick V. Cruz, Guro 2 sa Pilipino. Halina't pagyamanin ang ating wika at ipakita ang inyong mga natatanging talento sa pamamagitan ng paglahok sa mga patimpalak ngayong buwan ng Wikang Pambansa 2023. Narito ang mga patimpalak para sa Baitang 7. Digital Poster Making. Ang mga gurong tagpamahala ay sina Ginang Josel Carpe M. Ramos at Ginoong Dan A. Abapo. Interpreta TikTok. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Binibining Jessica F. Barrientos, Ginoong Christian E. Lumboy at Binibining Jillian D. Felizardo. Pagbuo ng slogan. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Ginang Eleanor Pipo at Ginang Maria Rizalina M. Rosalin. Ang mga patimpalak sa Baitang 8. Radio Broadcasting. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Ginoong Gerald Patrick B. Cruz, Binibining Realin D. Maniago, at Binibining Ana Luisa A. Platero.
Spoken Poetry. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Binibining Francisca L. Tagibaw at Binibining Jassel F. Katapang. Tula Rawan. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Binibining Gerly R. Pareho at Ginang Imelda R. Pelayo. Narito naman ang mga patimpalak para sa Baitang Siyam. Paglikha ng infomercial. Ang gurong tagapamahala ay si Ginang Queenie R. Villejo. Pagsulat ng dagli, ang mga gurong tagapamahala ay sina Ginang Sheila L. Baroso at Ginang Carmen S. Mona. Pagsulat ng sanaysay, ang mga gurong tagapamahala ay sina Ginang Jennifer B.G. Villar at Binibining Carmelita L. Gatchalian. Ang mga patimpalak sa Baitang 10. Video kwento. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Ginang Daisy M. Nicolas at Ginang Emily M. Javier. Pagsulat ng one-shot story. Ang gurong tagapamahala ay si Ginang Ella R. Bautista. Sulat bigkas ng talumpati. Ang mga gurong tagapamahala ay sina Ginang Elizabeth C. Vizcara at Ginoong Jomar B. Santos. Halina Teresya, natibahagi ang iyong mga talento. Dahil basta Teresya, tiyak, waging Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Cruz. Alam ko ang bawat isa ay nasasabi at hindi na makapaghintay. Magpatala na sa mga nabanggit na gurong nakatalaga. Tagumpay ay makakamit kung ikaw ay tiyak na nagpaplano. Makikita sa mga inihandang gawain para sa pagdiriwang ng buwanang wika ay tiyak na pinagplanuhan at pinag-isipan. Kaya naman, narito ang dahilan ng lahat at may malikhaing pag-iisip ang magbibigay sa atin ng pagpinid na pananalita. Palakpakan natin si Ginang Maria Rizalina M. Rosalyn. Sa ating masipag na supervisor sa programang edukasyon, Dr. Edwin Remo Mabilin, sa ating pandistritong supervisor sa mga pampublikong paaralan, Dr. Maricel A. Basa, sa ating ina ng paaralan at punong guro, Ginang Maria Pura S. Talatad, sa ating butihing puno ng kagawaran sa Filipino, Binibining Lucelma O. Carpio, at sa iba pang puno ng kagawaran sa iba't ibang asignatura, mga magulang, mga mag-aaral, at kapwa ko guro, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Natunghayan natin na ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika ay may malaking papel sa pagpapaunlad ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan sa pamamagitan ng sama-samang pagkakaisa at paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika ay makakamit natin ang isang maunlad, mapayapa at inklusibong lipunan para sa lahat. Sa pagtatapos ng palatuntunang ito ay isang pagbubukas sa pagkakataong maipagmalaki
at maipamalas natin ang ganda ng wikang Filipino at pagkapilipino tungo sa mas matibay na pagmamahal at pagpapahalaga sa ating sariling wika at kultura. Muli, magandang araw sa lahat at maraming salamat po. Mabuhay ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Maraming salamat, Ginang Rosalyn. Ako si Ginoong Danny Ababo mula sa Kagawaran ng Pilipino ay buong galak na bumabati sa inyong lahat ng maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa taong 2023. Mabuhay at maraming salamat!